A blessed Sunday po sa ating lahat and binabati ko po ang bawat isa ng Happy New Year. And nais ko rin pong batiin din po natin ang ating mga kasama sa ating mga tahanan. Amen. Simulan natin ang umagang ito sa pananalangin, naway samahan po ninyo ako. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay nga pong Ikaw lamang ang aming Diyos na paglilingkuran magpakailanman. Lord, sa umagang ito, Ikaw po ang aming siyang itataas, Panginoon. And kayo po ang mag-ingat at maggabay po sa amin, sa bawat pamilya, Panginoon, na nanonood at nakikisubaybay sa aming online worship service, Panginoon. Lord, hawakan mo po ang bawat isa, ang puso, i-ready nyo po kami sa pag-aawitan, sa pakikinig ng iyong salita, Panginoon. Naway, kayo po ang siyang mabless, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon. Dito po namin ibinabalik ang lahat. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Makibukas po kayo sa akin sa Aklat ng Mga Awit, chapter 66. Ang sabi po doon, magkaingay kayong may kagalakan sa Diyos buong lupa. Awitin ninyo ang kaluwalhatian ng Kanyang pangalan. Paluwalhatiin ninyo ang pagpuri sa Kanya. Inyong sabihin sa Diyos, napakakakilakilabot ng iyong mga gawa. Sa kadakilaan ng iyong kapangyarihan ay magsisuko ang iyong mga kaaway sa iyo. Buong lupa ay sasamba sa iyo at aawit sa iyo. Sila'y magsisiawit sa inyong pangalan. Kayo ay magsiparito at tignan ninyo ang mga gawa ng Diyos. Siya'y kakilakilabot sa Kanyang gawain sa mga anak ng mga tao. Kanyang pinagiging tuyong lupa ang dagat. Sila'y nagsidaan ng paa sa ilog. Dooy nagagalak kami sa Kanya. Siya'y nagpupuno ng Kanyang kapangyarihan magpakailanman. Papansinin ng Kanyang mga mata ang mga bansa. Huwag mangagpakabunyi ang mga maghihimagsik. O purihin ninyo ang ating Diyos, ninyong mga bayan, at iparinig ninyo ang tinig ng Kanyang kapurihan, na umaalalay sa ating kaluluwa sa buhay at hindi tumitiis na makilos ang ating mga paa. Sapagkat Ikaw, O Diyos, tinikman mo kami. Iyong sinubok kami na para ng pagsubok sa pilak. Iyong isinuot kami sa silo. Ikaw ay naglagay ng mainam na pasan sa aming mga balakang. Iyong pinasakay ang mga tao sa aming mga ulo. Kami ay nangagdaan sa apoy at sa tubig. Ngunit dinala mo kami sa saganang dako. Ako'y papasok sa iyong bahay na may mga handog na susunugin. Aking babayaran sa iyo ang mga panata ko, na sinambit ng aking mga labi at sinalita ng aking bibig nang ako'y nasa kadalamhatian. Ako'y maghahandog sa iyo ng mga matabang handog na susunugin na may haing mga tupa. Ako'y mga handog ng mga toro na kasama ng mga kambing. Kayo'y magsiparito at dinggin ninyo, ninyong lahat na nangatatakot sa Diyos, at ipahahayag ko kung ano ang Kanyang ginawa sa aking kaluluwa. Ako'y dumaing sa Kanya ng aking bibig, at siya'y ibinunyi ng aking dila. Kung pinakundanganan ko ang kasamaan sa aking puso, hindi ako didinggin ng Panginoon. Ngunit katotohanang dininig ako ng Diyos, Kanyang pinakinggan ang tinig ng aking dalangin. Purihin ng Diyos na hindi iwinaksi ang aking dalangin, ni ang Kanyang kagandahang loob sa akin. Sa mga oras po na ito, tayo po muna ay pansamantalang manahimik and let's give time to the Lord. Kausapin natin siya and let's reflect kung gaano kabuti ang Panginoon sa atin.
Uulitin ko lamang po yung last 2 verses ng mga awit chapter 66. Ngunit katotohanang dininig ako ng Diyos. Kanyang pinakinggan ang tinig ng aking dalangin. Purihin ang Diyos, ni iwinaksi ang aking dalangin, ni ang kanyang kagandahang loob sa akin. Tayo manalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay nga Panginoon na Ikaw ay napakabuti sa amin, Panginoon. Ipinakita mo, Panginoon, kung gaano ka katapat sa aming mga buhay, Panginoon. Lord, sa umagang ito, Ikaw lamang po ang aming siyang itinataas at dadakilain, Panginoon. Andito kami para mawit, Panginoon, at ibalik sa inyo ang lahat, Panginoon. Lord, itinataas din po namin sa inyo ang mga pamilya na nanonood at nakikisubaybay sa aming gawain ngayong umaga. Naway sila'y samahan mo po, Panginoon, at kayo po ang siyang tumayo sa kalagitnaan, Panginoon, ng kanilang pamilya. And Lord, tinataas din po namin sa inyo ang aming gawain. Ilayo niyo po kami sa mga distraction, sa gawa ng kaaway, Panginoon. Nang sa gayon ay kami ay focus na umaawit at nakikinig sa iyong salita, Panginoon. Panginoon, sa umagang ito, Ikaw po ang aming siyang itinataas. Dito po ang namin ibinabalik ang lahat. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Handa na po ba tayong umawit sa ating Panginoon? Amen. Simulan natin ang umagang ito at ang taong ito sa pagpuri sa ating Panginoong Diyos na buhay. Amen. Awitan natin siya. Sabi po sa mga awit, chapter 98 verse 4, magkaingay na may galak lahat ng nasa daigdig. Si Yahweh ay buong galak na purihin sa pag-awit. Amen. Hallelujah. Let's sing, may galak, may saya. May galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos. Sapagkat hirap ng puso ay naglalaho. May awit, may sayaw, at papuri para sa Diyos na hatid ng pusong pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Awitin natin, may galak. May galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos. Sapagkat hirap ng puso ay naglalaho. May awit, may sayaw, at papuri para sa Diyos na hatid ng pusong pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya, ay para lang sa Kanya, ay para lang sa Kanya, ay para lang sa Kanya. Sumigaw sa galak,
Sumigaw sa galak ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos ng may kagalakan. Sumigaw sa galak ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos ng may kagalakan. Wagas na papuri sa Kanya ay ibigay. Awitan siya, purihin siya, luwalhatiin siya. Sumigaw sa galak ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos ng may kagalakan. Sumigaw sa galak ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos ng may kagalakan. Wagas na papuri sa Kanya ay ibigay. Awitan siya, purihin siya, luwalhatiin siya. Sumigaw sa galak ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos ng may kagalakan. Sumigaw sa galak ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos ng may kagalakan. Sumigaw, sumigaw sa galak ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos ng may kagalakan. Sumigaw, sumigaw sa galak ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos ng may kagalakan. Handog niya ay kapayapaan. Handog niya ay kagalakan. Handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya, 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 ay para lang sa Kanya. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Sabi po sa Awit chapter 105 verse 1, O magpasalamat kayo sa Panginoon, kayo'y magsitawag sa Kanyang pangalan. Ipabatid ninyo ang Kanyang mga gawain sa bayan. Tunay nga po, habang inaawit natin ang huling awitin natin ito, nais ko po na tayo ay mag-reflect kung gaano kabuti ng Diyos sa ating buhay, at tayo'y magpasalamat sa lahat din ng mga bagay na ginawa niya sa ating mga buhay. Hallelujah. Let's sing Puso Ko. Puso ko iyong sinisiyasat, buhay ko iyong alam, ang lahat kong lihim mo, Yahweh, ay tiyak mo ngang nalalaman ang lahat ng aking ginagawa. Sa'yo ay hindi lingid, ang lahat kong lihim mo, Yahweh, ay tiyak mo ngang nababatid.
Salamat Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay dilingid sa'yo. Salamat Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, puso ko iyong sinisiyasat, buhay ko iyong alam. Ang lahat kong lihim mo, Yahweh, ay tiyak mo ngang nalalaman. Ang lahat ng aking ginagawa sa'yo ay hindi lingid. Ang lahat kong lihim mo, Yahweh, ay tiyak mo ngang nababati. Salamat Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay dilingid sa'yo. Salamat Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay dilingid sa'yo. Salamat Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Yes, Lord, tunay ngang ikaw ay napakabuti, Panginoon. Dito kami sa iyong harapan upang kami magpasalamat, Panginoon, dahil kilala mo kami, Panginoon, dahil tinutuwid mo kami, Panginoon, sa aming mga nagawang mali, Panginoon. And Lord, ibinabalik po namin ito sa inyo, Panginoon. Ikaw lamang, Panginoon, ang aming siyang pasasalamatan. Hallelujah, Panginoon. Let's sing, salamat Panginoon. Salamat Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay dilingid sa'yo. Salamat Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay dilingid sa'yo. Salamat
Yes, hallelujah, Father God. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan sa aming mga buhay. Tunay nga pong ang iyong pangalan lamang ang aming siyang itinataas, Panginoon, at ibabalita sa buong bayan, Panginoon. Lord, ikaw lamang din po ang aming Panginoon na buhay, na paglilingkuran magpakailanman, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Lord, sa umagang ito, ikaw rin po ang aming siyang tinataas. I-bless niyo po ang bawat pamilya na nanonood, nagjo-join sa aming gawain ngayong umaga. Naway, puspusan niyo po sila ng iyong biyaya, Panginoon. Ilayo na po kami sa mga gawa ng kaaway, sa distractions, Panginoon, para kami talaga ay focus sa pakikinig at sa pagpuri sa inyo, Panginoon. Tinataas din po namin sa inyo ang aming pastor na si Pastor Rainer Naway. I-bless nyo po siya, i-guide nyo po siya, Panginoon, sa lahat po ng kanyang bibitawang salita, Panginoon, ay siyang ikaw po ang aming makita. Naway, mai-apply din po ito namin sa aming mga personal na buhay. Lord, sa inyo po namin ibinabalik lahat. Sa matamis na pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen, Amen, Amen. To God be the highest glory. Tayo po ay magsama-samang pumikit at manalangin. Panginoon Diyos, maraming salamat sa umagang ito na kami ay muli ay nagkasama-sama upang kami ay maitaas ang iyong pangalan at patuloy na mapapurihan ka at patuloy na madakila namin, Panginoon, ang iyong mga ginagawa sa buhay ng bawat sa amin at masambit namin, Panginoon, na ikaw ay tunay na Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Maraming salamat din, Panginoon, sa panibagong taon na ibinigay niyo sa amin. Salamat sa taong 2020 na kung saan marami man kami pinagdaanan, marami mang pagsubok sa buhay, ay nagpapasalamat kami sapagkat marami ka pa rin itinuro, marami kang ipinakita, Panginoon, sa amin na inyong mga anak. At mas lalo pa namin nakita ang inyong pag-ibig, ang inyong kadakilaan sa aming buhay. Maraming salamat, Panginoon, sa panibagong taon na kung saan kami ay makakapagsimulang muli na makalapit, na maayos muli ang aming relasyon sa inyo. Maraming salamat din sa oras na ito na kami ay makapagpuri, makapagpasalamat at patuloy na lumapit sa trono ng biyaya sa inyo, Panginoon. At sa umagang ito, nais din po namin ilapit sa inyo ang aming Family of the Week, ang Villanueva family sa pangunguna ni Brother Bobot at ni Sister Marie Villanueva, at ang kanilang anak na si Brother Dave Villanueva. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa pamilyang ito na patuloy mo silang sinasamahan, patuloy mong ipiniprovide ang kanilang pangangailangan, gayon din, Panginoon, ang kanilang spiritual. Dalangin namin that you will continue to be with them. Samahan niyo pa sila, Panginoon, sa kanilang buhay, lalo na kay Sister Marie na siyang nagtatrabaho, umaalis sa kanilang tahanan. Dalangin namin ang pag-iingat at patuloy na kalakasan sa kanya. Gayon din yung maintenance na kanyang iniinom, na ini-intake, na maging kalakasan ng kanyang physical na katawan. At gayon din kay Brother Bobot, Panginoon, kalakasan at patuloy na pagsama nyo sa kanyang buhay. Kay Dave, sa kanyang pag-aaral, nawa, Panginoon, ikaw magbigay ng wisdom and knowledge sa kanila, sa kanya, Panginoon. Gayon din, kung meron silang mga bagay na inilalapit sa inyo, ay katagpuin nyo po ito, Panginoon, sa inyong oras, sa inyong pamamaraan. Maraming salamat at alam po namin na patuloy nyo sasamahan ng pamilyang ito at pagpapalain. At patuloy nyo rin gagamitin na maging biyaya, Panginoon, sa iba. Ngayon din, kami ay nagpapasalamat sa aming mga kapatid na magdiriwang ng kanilang mga kaarawan this January. Nagpapasalamat kami sa buhay ng aming mga kapatid na sina Aliyah Grace 5 sa January 4 at kasama si Brother Leo Bauzon
at patuloy na sinasama rin sama rin kami sa pagdiriwang sa buhay na aming mga kapatid on January 6 sa buhay ni Sister Princess Cyril Padilla. Gayon din, Panginoon, kay Sofia Trance at sa aming kapatid na si Brother Egay Halandoli sa January 9. Maraming salamat, Panginoon, sa panibagong taon, Panginoon, na ibinigay nyo sa kanila. At alam namin na mas lalo pa nilang mararanasan ang inyong pagpapala, ang inyong biyaya, ang inyong habag, ang inyong pagsama sa kanilang, Panginoon, sa kanilang buhay. At alam namin na gagamitin nyo rin ang kanilang pamumuhay, ang kanilang buhay, Panginoon, na maging pagpapala rin sa iba. Kung ano man ang kanilang mga nilalapit at ninanais ng kanilang mga puso, Panginoon, ay inyo po itong sagutin at patuloy na ibigay, Panginoon, sa kanila. Nawa ay patuloy mong pagharian ang kanilang buhay. Maraming salamat sa kanila, Panginoon, na nagpapatuloy din sa ministeryo. At dalangin namin na patuloy mo silang patnubayan. Maraming salamat din at nais din namin, Panginoon, ilapit sa inyo ang aming mga kapatiran na merong karamdaman na sa panahon namin ngayon ay usong-uso ang virus, bakterya. Ay dalangin namin ang inyong pag-iingat, Panginoon, sa aming mga kapatiran, lalo na sa aming mga kapatid na senior citizen, that you will continue to be with them, na patuloy mo silang protektahan. Ilayo nyo, Panginoon, sa viruses and bacteria sa pwedeng kumapit sa kanilang physical na katawan na maging dahilan ng kanilang panghihina at patuloy na hindi rin namin makasama, Panginoon, sa mga gawain. Bagkus, patuloy mo silang palakasin at patuloy na gamitin yung mga medicine na kanilang ini-intake para ma-restore yung kanilang kalakasan at patuloy namin silang makasama every Sunday at sa mga gawain namin, Panginoon. At igawad nyo rin yung aming ng kalakasan, Panginoon, sa mga kapatid namin na merong karamdaman sa panahon ngayon. At i-stretch nyo yung kamay at alam namin, Panginoon, na walang imposible sa amin, Diyos, dahil Ikaw ang aming tanging manggagamot, Panginoon. At naniniwala kami sa aming pananampalataya ay sasagutin nyo, Panginoon, ang aming mga panalangin. Nagpapasalamat din kami, Panginoon, sa umagang ito, sa panibagong taon, sa unang linggo ng taon na kung saan kami ay makakapakinig ng inyong salita, makakaawit, Panginoon, ng mga awitin para sa inyo at patuloy na itaas ang pangalan mo, Panginoon. Dalangin namin na patnubayan niyo po kami, na anyayahan po namin ang Banal na Espiritu na sumaamin at gabayan kami, Panginoon, at maituon namin ang aming sarili sa inyo sa aming pagsamba ngayong umaga. Gayon din sa akin bilang tagapagsalita ay patuloy niyong gamitin na maging pagpapala at kapahayagan ng katotohanan ng inyong salita. Ito po ang aming samot dalangin na meron pasasalamat sa aming Diyos. Amen at Amen. Tayo po ay magpatuloy sa ating gawain ngayong umaga. Tayo naman po ay dadako sa isang mahalaga ring gawain every first Sunday of the month, ang banal na hapunan. Ngunit bago tayo dumako sa banal na hapunan, ay meron lamang mga nabanggit at patuloy na paalala rin ni Apostol Pablo na dapat nating gawin upang sa gayon ay maging karapat-dapat tayo sa Panginoon sa ating pakikibahagi ng kanyang ng hapunang ito. Dahil sinabi po sa unang Korinto 11, versikulo 27 hanggang 29. Ito po ang sinabi na paalaala ni Pablo. Kaya ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa kopa ng Panginoon sa paraang di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya't dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom ng hindi kinikilala
ang kahalagaan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng kahatulan laban sa kanyang sarili. Kaya mga kapatid, bago pa man din tayo makibahagi sa gawaing ito, malinaw na binanggit ni Pablo na siyasatin ang ating puso, ang ating buong pagkatao, sapagkat kung merong karumihan ay hinahatulan natin ang ating sarili. Bakit sinasabi ni Apostol Paul na dapat maging dapat tayo? Dahil sinabi ng Panginoon, your bodies are the temple of God. At sinabi rin ng Panginoon, by the mercies of God, present your body as a living sacrifice. Ano sabi doon? Buhay na pinagkakaloob sa Panginoon at hindi po marumi. Ang sinabi nga po doon ay holy and acceptable. Bakit po holy? Because the Lord, our God, is holy. Kaya dapat tayo pag lumalapit at nakikibahagi sa gawaing ito, tayo ay banal at tayo ay karapat-dapat sa harapan ng ating Panginoon. Bago po tayo dumako sa pakikibahagi ng banal na hapunan, tayo po ay panandaliang pumikit. Siyasatin natin ang ating buhay bilang isang mananampalataya. Kung meron mang mga pagkukulang sa Panginoon, ay ito ay dapat nating ilapit at ipagkaloob sa ating Panginoon. Ihingi natin ng tawad at patuloy tayong magpasiyasat sa ating Panginoon habang inaawit natin ang awiting ito. Ito ang tinapay ng buhay, kanin mo, makibahagi. Ito ang tinapay ng buhay, kanin mo, makiisa. Yan ang katawang binayubay upang ikaw ay mabuhay. Yan ang katawang naghirap upang iyong kamtan ang buhay na walang hanggan. Ito ang saro ng bagong tipan, inumin mo, makibahagi. Ito ang saro ng bagong tipan, inumin mo, makisa. Yan ang dugong dumanak upang ikaw ay luminis. Yan ang dugo ni Kristo na para sa iyo doon sa Kalbaryo ay tumigis. Ito ang aking patunay, ako'y kasama niyang namatay. Ito ang aking ipahahayag na magbabalik si Jesus na buhay. Taas po natin ang ating mga tinapay sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo
Noong gabing siya'y ipinagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso iyon at sinabi, "Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin." Sabay-sabay po tayo. Taas po natin ang ating mga kopa na sumisimbolo sa dugo ni Kristo. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, "Ang kopang ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito." Sabay-sabay po tayo. Tayo po ay sama-samang manalangin. Aming Diyos, maraming salamat, Panginoon. Sa oras na ito ay muli naming ipinanunumbalik at inaalala, Panginoon, ang iyong dakilang pag-ibig na inyong ibinigay sa bawat isa sa amin. Ang inyong buhay upang kami ay maligtas. Ang inyong dugo para luminis ang aming mga kasalanan. Ang inyong katawan upang tanggapin ang kaparusahan ng aming mga kasalanan. Maraming salamat, Panginoon, sa inyong dakilang pagmamahal na patuloy mong ipinaparanas at patuloy mong ipinapaalala sa amin ang inyong dakilang pag-ibig na sumisimbolo na dapat namin makita na ang aming dakilang Diyos ang namatay sa krus at nagligtas sa aming mga makasalanan. Nawa sa aming patuloy na paglilingkod at patuloy na pamumuhay bilang isang Kristiyano ay patuloy namin maibahagi, maipahayag ang inyong pagmamahal na inyong ginawa para sa amin bilang mga anak ninyo. Salamat, Panginoon, sa umagang ito na kami ay nakasama o nakibahagi sa gawaing ito. Muli, pinapapurihan ka namin at pinapasalamatan ka namin. Ito po ang aming samot dalangin na mayroong pasasalamat sa aming dakilang Diyos. Amen at Amen. So for our tithes and offering, sabi po sa 2 Corinthians 9 verse 7, "Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver." Let's give to the Lord without hesitation and doubting. And magbigay po tayo sa ating Panginoon ng may buong puso dahil alam po natin na ibabalik po ito sa atin ng siksik, liglig at tumapaw. Ngayong umaga po, ihanda natin ang ating sarili sa pakikinig ng salita ng Diyos na ihahayag ni Pastor Rainer. Magandang umaga po sa ating lahat, mapagpalang umaga at manigong bagong taon. And Happy New Year! This year ay 2021. So tayo ay nagpapasalamat sa Panginoon for another year na ipinagkaloob sa atin. Sabi nga nung iba, Pastor, salamat. At nakahinga din, tapos na ang 2020. Dapat, iwaksi na yung lahat ng masamang alaala at pangyayari sa taong 2020. Dahil napakadami niya. Sabi nga nung iba, kota na si 2020. Marami siyang ginawa last year. So, pero meron ka pa rin mababalitaan, matutuwa sa ibang tao na iba ang pananaw. Kung ang pananaw ng nagsabing ito na dapat kalimutan natin yan, dapat tanggalin na natin yan. Meron naman nagsasabi na iba na
yung year 2020 ay dapat tingnan pa rin nating positibo. Kasi pinagtibay tayo bilang isang individual at pinagtibay din tayo bilang isang pamilya na kung saan natuto tayo na protektahan yung ating pamilya, protektahan, alagaan yung mga bagay na dapat nating ingatan na kung saan yung trabaho, yung ating mga kaibigan na dapat hindi muna natin puntahan dahil maaari tayong makapagpasa ng virus. So matutuwa ka pa rin dahil even though na maraming negative, meron pa rin nag-iisip, nagpapasalamat sa ating Diyos sa taong ito. Nawa, gayon din tayo na mga anak ng Diyos dahil naniniwala ako na ang lahat ng anak ng Diyos ay hindi niya pinapabayaan. At gayon din, di ba, naita rin naman natin na yung ating mga kapatid na nakapagbigay na kanilang mga testimonya ay naging isang encouragement sa atin na hindi sila pinabayaan ng Panginoon. Naniniwala ako na tayo rin ay hindi pinabayaan ng ating Diyos. Sa panahong tayo ay may COVID, may nawalan ng mga hanap buhay, at nahirapan sa transportation. But then again, the Lord is faithful, the Lord is good. Sabi nga doon, grabe, at all the time, sobra pa rin ang Panginoon. Praying lahat tayo nung taong 2020 ay natuto at nakita pa rin ang kabutihan, katapatan ng Diyos sa ating buhay. Kahit na maraming hindi magandang pangyayari. Ngayon, we look forward. Kaya, sabi nga nung mga ibang quotation, do not look back. Yung iba, yung sinasabi na, yung mga hindi marunong tumingin sa pinanggalingan ay hindi makakaroon sa paruroonan. Siguro, pwede niyong tingnan, pero wag niyong balikan. Lingunin niyo siya for the sake na tayo ay natuto, na tayo ay naging mas malakas, at tayo ay lumago. We are blessed today dahil this is the first Sunday of the year 2021. At hindi lang yon, nakapag-participate din tayo, nakibahagi rin tayo sa unang taon ng banal na hapunan. Kaya magsilbi itong encouragement at patuloy na kalakasan sa atin to go through this year. At bago tayo magsimula, bago po tayo mag-aral ng salita ng Diyos, tayo ay humingi ng patnubay sa ating Panginoon. Amin, Diyos Ama, maraming salamat sa umagang ito, Panginoon, sa kaligayahan, kalakasan na meron kami, Panginoon, upang ikaw ay maitaas. Patuloy din na makarinig, Panginoon, ng inyong dakilang salita at katotohanan upang mapalakas ang aming pananampalataya at patuloy kaming maturuan, Panginoon, ng anong mga bagay na dapat namin gawin bilang isang mananampalataya at anak ninyo. Gabayan niyo po ako bilang tagapagsalita na maipahayag ang katotohanan at patuloy na nais ng aming Diyos sa umagang ito. Pagpalain niyo ang bawat isa sa amin, nanyayan namin ng inyong presensya at pagsama. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Ngayong umaga, ang ating pong pag-uusapan ay isa sa mga mahalagang dapat nating malaman at itanim sa ating puso at sa ating isipan bilang isang mananampalataya na bahagi ng katawan ni Kristo. Sapagkat napakaganda na malaman natin ang bagay na ito. Merong isang pastor natutuwa at nababahala. Natutuwa in a sense na maraming dumadalo sa kanyang panambahan na bagong mga mananampalataya. At nababahala siya dahil may mga bagay siyang napapansin sa kanyang mga tupa
sa kanyang mga inaalagaan. Kaya ngayon, si pastor nag-evaluate ng uri ng mga Christian o ng mga membro na dumarating sa kanyang panambahan at kanyang pinagpapastulan. At pinatawag niya rin ang kanyang mga leaders upang pag-usapan ang mga bagay na ito. So nag-evaluate sila. Sa tingin ninyo, sabi ng pastor, medyo parang meron akong mga bagay na nakikita na hindi ako mapalagay. Ano yun, pastor? Sabi ng mga leaders. Sige, pag-usapan nga natin yung mga members na dumarating o yung mga mananampalataya na naririto sa ating panambahan. Pwede bang tingnan natin kung saang sila pwede nating tawagin o anong level ng kanilang sa membership natin dito sa church. So, nag-evaluate sila at sa kanilang pag-evaluate, may mga nakita silang kanilang mga mananampalataya na hindi ganon kaganda ang kanilang mga ginagawa. So, nagkaroon sila ng mga bansag na tinawag. May mga alias sila na tawag. Meron silang tinawag na NPC. NPC. Ano yung NPC? Kung merong NPA, meron sa church, NPC. Ano yun, pastor? No permanent church. Bakit sila nagkaroon ng ganitong evaluation? Kasi si pastor na evaluate niya, merong 3 o 4 na membro na sumasamba every 2 months. Every 2 months. Tapos napag-alaman niya, yung isang leader na nandoon sa kanya, na pinatawag niya, pastor, nakikita ko yan sa ibang church. At minsan naikikwento niya sa akin na uma-attend rin siya ng mga activities doon sa ibang church. Parang, kumbaga, para siyang grasshopper na palipat-lipat ng church. Kaya sabi na, ang tawag nila, meron pala tayong mga NPC dito. No permanent church. Meron naman tinawag na ATAMS. Sabi ko, ano ATAMS? ATAMS. Attend lang. Tama na, mahirap mag-serve. ATAMS. Attend lang, tama na, mahirap. Attend lang. Tama na, mahirap mag-serve. Parang attender. Enough na yon. Na dumarating lang dito sa church, makita lang yung presensya niya, okay na yon. Kaya ayaw niyang maglingkod. Meron naman, tinawag silang mga born against. Ano yung mga born against na to? Ito na yung mga mananampalataya na hindi na nga naglilingkod sa Panginoon, tumutulong sa mga gawain, sila pa yung palaging nagko-complain, nagbibigay, nag-a-arise ng mga problema sa church. Kaya sabi niya, itong mga taong to, mga born against to. At meron naman daw na OA. Ano yung OA? Ano yung OA, pastor? Occasional attender. Kailan siya uma-attend? Ayun, pag merong Christmas party, kung merong fellowship, kung merong mga kaaya-aya na gawain. Pero kung sa mga gatherings ng discipleship, ng mga gawain para paglago sa spiritual, hindi niya gusto. Kaya si pastor, nung nalaman yung mga bagay na ito, sabi niya, nakakatakot ito. Sabi niya sa evaluation niya, ang dami ngang uma-attend sa panambahan, iilan naman yung nagpapagamit sa Panginoon at naglilingkod at lumalago. Sabi ni pastor, kaya pala yung mga workers natin, mga leaders, mga workers natin, ay napapagod na rin. At nag-i-start na unti-unting napanghihinaan. Kaya, si pastor, nag-isip siya kung anong dapat niyang gawin. Alam niyo po,
this is the reality of many churches ngayon na nararanasan. Na maraming mga membro sa simbahan o mga mananampalataya na umaten sa isang panambahan na attender lang, OA, ATAMS, ano pa? NPC. Ngayon, anong dapat nating gawin? Nakakalungkot lang dahil sometimes, ito rin yung nagiging reason para ang isang panambahan ay mawala. Ngayon ang tanong, how can the churches today solve this problem? At bakit mahalaga ito sa ating simbahan ngayon na pinag-uusapan sa ating mensahe? Kaya po, minabuti namin kaming mga leaders and workers na pag-usapan natin ang patungkol sa church membership. Kaya dito papasok ang ating pag-uusapan sa buong January. Ang focus natin ay church membership. Kaya ang aking mensahe this morning ay roles of members in the church. Ano ba yung mga role natin bilang mga membro ng panambahang ito? Nawa ay matuto tayo at makita natin yung ating mga dapat na responsibilidad o duties bilang isang membro o kabilang sa isang katawan ni Kristo. Number 1, meron tayong 6 na roles na dapat nating gampanan. So ngayong umagang ito, ang pag-uusapan natin ay yung 3. At sa susunod pong linggo ay pag-aaralan po natin yung another 3 sapagkat bibigyan po natin ng pansin ito sapagkat ito ay mahalaga. Number 1, ang isang role ng isang member o katawan ng katawan ni Kristo ay must attend regular service. Must attend. Ginamit ko po yung must. Bakit? Dahil dapat. Pag sinabi nating dapat, hindi siya yung hindi kayong pwedeng humindi, kundi dapat mong gawin. Must attend regular service. Tingnan niyo po in Acts chapter 2 verse 46, nung panahon sa New Testament, ang mga believers, they attend regularly. Kaya ito rin yung role natin bilang mga membro o family of Christ or body of Christ. Acts 2:46, sinabi dito, every day, they continued to meet together in the temple courts. Tingnan niyo po yung ginamit every day, they continued to meet together. Ang nakakalungkot sa atin nga lang ang hinihingi lang natin every Sunday. Every Sunday. Minsan may sablay pa din. Paano kaya kung ganito? Every day, they continued to meet together. Parang sabi ko, parang mas maganda yan para mas lalong mapalakas yung katawan ng ating Panginoong Hesukristo. Ang tanong, Pastor, bakit kaya they meet together every day? Ano bang ginagawa nila? Bakit ba sila nagmi-meet together? Ano ba yung meron? Kung titingnan nyo po, pwede nating balikan yung preceding verses upang malaman nyo bakit they continued to meet together. Tapos every day pa. So mababasa natin yan sa 42. Ito po ang sinabi, they devoted themselves to the apostles' teaching and to the fellowship, to the breaking of bread, and to prayer. Tingnan niyo po yung mga may underline, apostles' teaching, to fellowship, to breaking of bread, and to prayers.
Anong ibig sabihin ng apostles' teaching? Nagmi-meet sila dahil merong apostles' teaching. Ano yung apostles' teaching? Ito po yung preaching of the word, na kung saan na ginagawa rin natin every Sunday. Na ito yung ginagawa ni pastor na nagbibigay ng mensahe ngayong umaga. Preaching of the word. Bakit ba merong preaching of the word? Para mas lalong mapagtibay yung ating mga kaluluwa, yung ating spiritual na buhay. Upang tayo rin ay matuto sa mga susunod na araw, upang magamit din natin siya na mapagtagumpayan yung ating mga pagsubok sa ating buhay bilang isang Kristiyano. Ano po yung mga apostles' teaching na yan? Maaring papasok dyan yung discipleship, Bible study. Yung mga bagay na kung saan mapapalakas ang ating spiritual na pamumuhay o kaya mapupuno ng salita ng Diyos. Apostles' teaching. Yung mga facts patungkol sa Panginoong Hesus. Ano yung fellowship, Pastor? Yung ba yung kainan? Yung ba yung Christmas party na mamayang gabi na gagawin natin? Ay, hindi pala. O ito yung building or strengthening one another. Sometimes, nagkakaroon ng problema saan? Sa interpretation ng fellowship. Pag sinabing fellowship, kainan. Kwentuhan lang. Hindi po. Fellowship is building or in strengthening one another. Kaya sila nagmi-meet dahil hindi naman lagi sila ay malakas. Dahil meron din silang pinagdadaanan sa kanilang mga buhay bilang mga Kristiyano. Tayo, kapag tayo nangihina, kailangan natin ng someone who will strengthen us. Pero kung tayo, hindi tayo umattend ng church, hindi tayo sumasama o nakikibahagi, nakikibilang sa gawain, paano ka mapapalakas? Paano nila mababatid yung mga problema mo? Kaya sila nagkikita-kita. Kapag nagkikita, syempre sa kwentuhan, malalaman nila kung ano yung problema niya. Hindi lang yon. Breaking of the bread and prayer. Ano yun? Yung following of God's ordinances. Yung patuloy nilang pagsunod sa gawain ng Panginoon na inutos na dapat nilang gawin. Na every na magmi-meeting sila, meron silang breaking of the bread ng which na ginawa natin kanina, na pag-alaala sa sumasalamin sa ginawa ng ating Panginoon sa ating buhay. Pagsunod. Yan ang nagiging dahilan ng mga believers in that time kung bakit sila nagpapatuloy na umattend regularly o mag-meet together. Sabi nga doon, in the temple courts. Ngayon, sa ating panahon, sa ating panambahan, bahay panambahan. Merong mga wrong mentality of Christians sa service. Kaya ayaw umattend ng service. Kaya ayaw umattend ng Sunday service. Merong nag-iisip na ito. Ang importante, di ko naman napapabayaan ang spiritual kong buhay. Enough na yung makapag-YouTube ako, marinig ko si Pastor Bong Sangkin, mapanood ko si Pastor Peter Tanchi, mapanood ko si Ravi Zacarias, na magbibigay, magpapaliwanag ng salita ng Diyos at mapapalakas yung aking spiritual. Ang importante, napakain ko yung aking spiritual na pamumuhay. Wrong mentality. Pangalawa, kung bakit ayaw umattend ng Sunday service. Naku, matitisod lang ako sa mga hipokrito sa simbahan. Nakakatisod, makita mo, nagpipray, pero ang ginagawa, nagsi-cellphone. Kumakanta, pero parang sa iba nakatingin. Parang hindi umaawit para sa Panginoon. Nakakatisod kasi. Kaysa mag-church ako, doon na lang ako, makinig na lang ako sa YouTube ng Darling Sheik.
Hindi pa ako matitisod. Pwede pa ako makakanta ng mas maganda. Pangatlo, meron pa. Pag si pastor ang mag-speak, attend ako. Yung gustong-gusto kong speaker. Pero kung hindi siya, hindi ako attend. Tapos yung iba sasabihin, pang-apat, parehas lang naman yan ang feeling ng magsamba sa church at sa online. Same lang naman yan eh. Bakit mo pa kailangan makisama? Kailangan mo pa ng presensya. Okay na yun. Basta makapag-online service ka, enough na yun. Caution, mga kapatid. Pag sinabi natin caution, babala. Babala. Tingnan nyo po yung aking ginawa. Ang ganitong kaisipan, nakamamatay, huwag tularan. Kapatid, ang ganitong kaisipan ay nakamamatay, huwag tularan. Nakakamatay saan? Sa buhay mong espiritual. Dahil ang anak at ang tunay na anak ng Diyos ay nag-aasam para makasama ang kanyang pamilya. Mapalakas sa oras na mahina at magamit ang kanyang buhay upang maging pagpapala. Ngayon, nakita mo na importante ang pag-attend ng service every Sunday. Ano yung mga benefits? Ano yung mga reward or result of being in the church according to Acts 2:42 to 47? May kita mo kasi doon, merong may benefit. Naniniwala ako na kapag tayo ay nagiging regular na uma-attend sa panambahan, merong benefit tayong nakukuha. Hindi lamang sa iyo, kundi sa lahat ng membro ng pamilya ay merong benefit sa atin. Kung makikita po natin in Acts 2:42, makikita nyo po din yung mga benepisyo o yung benefits kapag tayo ay patuloy na nagsama-sama, na umaawit, nakikinig ng salita ng Diyos, mayroong fellowship, at mayroong pagsama-sama sa pananalangin. Kung makikita po ninyo, in Acts 2:42, na merong, number 1, strong bond of relationship. Bakit ko po nasabing strong bond of relationship? Tingnan nyo po nananatili silang matibay sa turo ng mga apostol at sa pagsama-sama at sa pagpaputol-putol ng tinapay at sa mga pananalangin. Tingnan nyo po, dumating ang takot sa bawat tao at maraming kababalaghan ang tanda na nangyayari sa pamamagitan ng mga apostol. At ang lahat ng mga mananampalataya ay magkakasama at ang kanilang mga ari-arian ay para sa lahat. Tingnan nyo po kapag patuloy tayong nagsama-sama, patuloy tayong nag-gather, patuloy mo rin napapalakas, nagiging matibay yung relasyon natin sa isa't isa. Bakit? Mas lalo natin nakikilala ang bawat isa. Kaya nga tingnan nyo dito na hindi naman babalik a-attend everyday yung isang tao kung hindi niya naramdaman yung feeling na welcome ako, natanggap ako dito sa pamilyang ito, na hindi ako papabayaan. Strong bond of relationship. Na kapag ikaw ay nagpapatuloy na nakikibahagi, sumasama sa gawain, ay mas lalong napagtitibay ang ating mga relasyon. Tama po ba? Napagtitibay in the sense na nakikilala mo yung kahinaan, nakikilala mo yung kalakasan ng bawat isa, at na kung saan natuturuan mo din siya at napapalakas. Strong bond of relationship. Pangalawa, empowerment. Tingnan nyo po ang nangyari. 43, dumating ang takot sa bawat tao at maraming kababalaghan. Empowerment. Kapag tayo patuloy na nagsama-sama, binibigyan tayo ng kapangyarihan ng Diyos na makagawa ng mga bagay na imposible. Binibigyan din tayo ng kapangyarihan ng Diyos
upang patuloy na magamit sa ministeryo at makapaglingkod sa Kanya. Empowerment. Ano pa? Caring each other. Caring each other. Benefits? Mas lalo mong mas nararamdaman mo yung pagmamahal o yung pag-aaruga. Bakit? Tingnan niyo po. Dahil nakilala nila, dahil meron silang strong bond of relationship, nakita nila ano yung kulang, ano yung, kung sino ang salat, kung sino ang sapat, kung sino yung nakakarami. At dahil iisa sila ng puso, iisa sila ng kanilang mga, yan yung pang-apat, unifying spirit. Tinan niyo po ang ginawa nila at lahat ng mananampalataya ay magkakasama at ang kanilang ari-arian ay para sa lahat. Do you think? Ano sinabi? Para sa lahat. Walang nagmamayabang, walang nagmamalaki. Parang sinasabi nila, lahat tayo dito, pamilya tayo, kung anong meron ako, para sa ating lahat yan. Caring each other. Ganun po kahalaga kapag tayo ay patuloy na umattend regularly sa ating simbahan, mas lalo natin makikita ang pag-aalaga at pag-aaruga ng bawat isa sa atin. Tingnan niyo po, dito, ipinagbili nila ang kanilang mga ari-arian at mga kayamanan at ipinamamahagi sa lahat ayon sa pangangailangan ng bawat isa. They care for each other. Bakit? Dahil tayo ay isang pamilya. And lastly, unifying spirit. Iisa ang kanilang mga puso, ang kanilang isipan. Ano yon? Tulungan, magtulungan, at mahalin ang isa't isa. Kaya, yan ang isa sa mga role natin bilang isang membro na dapat umattend tayo ng service every Sunday. Umattend tayo ng service every Sunday. Bakit? Para hindi mo ma-miss out yung mga problema ng ating mga kapatiran, hindi mo ma-miss out yung mga ordinance, yung mga kailangan na sundin natin, na mga utos ng Diyos na dapat nating ginagawa. At mapalakas din ang ating pananampalataya kapag tayo ay nanghihina. I-try mong hindi ka umattend ng service. Magpapatuloy kang mamumuhay ka rin saan? Kasalanan. Bakit? Wala rin taong magko-convict sa'yo. Wala rin taong magko-correct sa'yo. Dahil sa pamilya, i-correct ka ng iyong family member upang ikaw ay maging maayos. Pero kung ikaw hindi ka nakikibahagi o sumasama sa gawain, paano namin malalaman? Paano ka namin i-correct dahil malayo yung ating relasyon sa isa't isa? Dahil kung sama-sama tayo, we are strong bond of relationship. Pangalawa. So una, must attend regular service. 2, must use his or her spiritual gifts in the church. Dapat gamitin ang spiritual na regalo saan? Sa bahay panambahan o para sa Panginoon. Romans 12 verse 6 to 8, and it says, having gifts that differ according to the grace given to us, let us use them. If prophecy, in proportion to our faith; if service, in our serving; the one who teaches, in his teaching; the one who exhorts, in his exhortation; the one who contributes, in generosity; the one who leads, with zeal; the one who does acts of mercy, with cheerfulness. Anong sinabi doon? Let us use them. Merong isang member nagpaturo sa isang church. Sa music team. Sabi niya, gustong gusto kong matuto mag-gitara. Nung una,
Gustong-gusto niyang matuto mag-gitara dahil gusto niyang makapaglingkod sa Panginoon. E di every Saturday, every time na merong practice, attend siya, excited. After a month, natuto, gumaling. Nagpagamit sa Panginoon saglit. After nun, hindi na nagpakita. Sa iba na ginamit ang kanyang natutunan. Hindi mo na rin makikita sa church. Nakakalungkot. Sometimes, nandun yung eagerness pagdating. Marami ang natutunan. Sa una, nagpagamit sa Panginoon. In the end, ginamit sa sarili niyang kagustuhan. Sa kanyang benefit. Kaya nga sabi ni Rick Warren, merong sinabi si Rick Warren sa kanyang quotation. Sabi niya, your spiritual gifts were not given for your own benefit, but for the benefit of others. Just as other people were given gifts for your benefit. May mga member in the church who will say, Pastor, wala akong gifts eh. Sa music, di naman ako gusto ng music. Ayaw niya sa akin. Unbelievable. Dahil, naniniwala ko lahat ng anak ng Diyos binigyan o pinagkatiwalaan ng spiritual gifts. Sometimes, ayaw lang i-discover. Bakit? Kasi baka ma-discover. Baka ma-discover siya. At pag na-discover siya, magkakaroon siya ngayon ng responsibility. At hindi siya magiging malaya sa kanyang mga gagawin. Ayaw i-discover kasi baka siya ay ma-discover. Kaya ayaw niya ng responsibilidad. Bakit ko sinabi na lahat tayo ay binayayaan ng spiritual gifts ng Panginoon? Ni isa ay lahat ay meron. 1 Peter chapter 4 verse 10, and it says sa ESV, as each, sabi po doon na each has received a gift. Lahat tumanggap. Sabi doon, use it to serve one another as good stewards of God's varied grace. Use it to serve one another. Kaya nga, sabi ni Rick Warren, your gifts were not given for your own benefit, but for the benefit of others. Dahil ano sabi ng Panginoon? Serve one another. Bakit ba serve one another? Dapat gamitin natin yung ating gift para sa Panginoon. Dahil sinabi ng Panginoon, if you love me, love one another. And serve one another. Kaya wala tayong excuse na sabihin natin, Pastor, hindi ako pwedeng magamit sa church eh. Kasi wala po akong gifts. Hindi po ako naniniwala na wala tayong gifts. Because the Bible tells it so. Na lahat tayo biniyayaan, pinagkatiwalaan ng ating Panginoon. Ayaw mo lang i-discover yung gifts na meron ka. Dahil ayaw natin ng responsibility. Tanong, nagpapagamit ka ba para sa Panginoon? Sa kalwalatian ng ating Diyos. Yung gifts sa mga taong nakadiscover ng kanilang gifts, kapatid, gamitin mo ito. Isa ito sa mga role natin bilang katawan
ng katawan ni Kristo. Gamitin natin. Kung ang function mo, kamay ka, gamitin mo. Magpagamit ka. That's number 2. Role number 2. And lastly, sa part na ito, ay must support the church. Isa sa mga role natin, kailangan nating suportahan ang ating church. Pastor, ang tanong, how can we support the church? Sabi po in 1 Corinthians 12 verse 12 to 27, maaba po ito. Ito po ay one body with many parts. Basahin ko po sa inyo yung verses na ito. So that we can understand kung ano ba yung support na dapat nating gawin para sa bawat isa sa atin. The human body has many parts, but the many parts make up one whole body. So it is with the body of Christ. Some of us are Jews, some are Gentiles, some are slave, and some are free. But we have all been baptized into the one body by one Spirit. And we all share the same Spirit. Yes, the body has many different parts. Not just one part. If the foot says, I am not a part of the body because I am not the hand, that does not make it any less a part of the body. And if the ear says, I am not a part of the body because I am not an eye, would that make it any less a part of the body? If the whole body were an eye, how would you hear? Or if your whole body were an ear, how would you smell anything? But our bodies have many parts, and God has put each part just where He wants it. How strange a body would be if it had only one part. Yes, there are many parts, but only one body. The eye can never say to the hand, I don't need you. The head can't say to the feet, I don't need you. In fact, some parts of the body that seems weakest and less important are actually the most necessary. And the parts we regard as less honorable are those who clothe with the greatest care. So we carefully protect those parts that should not be seen. While the more honorable parts do not require this special care. So God has put the body together such that extra honor and care are given to those parts that have less dignity. This makes for harmony among the members, so that all members care for each other. If one part suffer, all the parts suffer with it. And if one part is honored, all the parts are glad. All of you together are Christ's body, and each of you is a part of it. Ngayon ang tanong, paano mo ngayon susuportahan ang panambahan? Ang church. Number 1, actively participate to church activity. Kapatid, ang suporta na kaya mong ibigay at kayang-kaya mong ibigay ay actively participate sa church activities. Number 1, discipleship. Kung talagang ninanais mo na matulungan at part ka ng body, lahat tayo magpa-participate on discipleship. Bakit ba kailangan natin mag-discipleship? Bakit ba natin siya pinupush? Dahil ba gusto lang ni pastor, gusto ng mga leaders? No! Discipleship is for every one of us to grow spiritually. Hindi siya ginawang program lang para gawin lang
kundi ginawa ito upang tayo ay lumago at patuloy na lumakas ang ating pananampalataya at patuloy na maging close sa ating Panginoong Hesus. Saan pa? Corporate prayer. Isa sa mga role natin, kung talagang membro ka ng pamilya, attend corporate prayer. Nakakalungkot pag prayer meeting sa mga churches na mga napuntahan ko before. Prayer meeting, iilan lang ang mga nananalangin. Sinabi nga nila na ito ang backbone of the church. Backbone, parang sanga-sanga lang. Bakit? Iilan lang ang nananalangin para sa simbahan, para sa mga kapatiran, para sa mga activities ng church, para sa mga plano para sa church. Iilan lang. Attend, pero late na. Attend dahil may problema. Kapatid, ang role natin bilang isang pamilya ay magsama-sama sa panalangin. Kaya nga, di ba sabi dito, they are devoted, saan? Sa pananalangin. Dahil kung mahina ang katawan ng Diyos, ang katawan ni Kristo, kailangan natin lumapit sa Kanya. Kailangan tayo magsama-sama at ilapit natin sa Panginoon kung ano yung mga nangyayari sa atin. Fellowship. Kung talagang nais nating suportahan ng church, actively participate to church activity. Discipleship is for every one of us. Corporate prayer for advancing the kingdom of God. Fellowship for building one another. Kung hindi ka umaattend ng fellowship, hindi ka rin mapapalakas. Ngayon, paano pa? That's number 1. Actively participate. Paano pa natin masusuportahan ng church? Give your tithes and offering. Never neglect to give your tithes and offering. Actually, nagmensahe na tayo nito last year. Bakit ba natin kailangan magbigay? Bakit ba natin kailangan magbalik sa Panginoon ang ating mga ikapo? Ang tanong, sa inyo ba ang mga bagay na iyan? Kaya nga sabi natin, ang Panginoong Hesus ang nagbigay sa iyo ng kakayanan upang ikaw ay magkaroon ng salapi, magkaroon ng trabaho, magkaroon ng anong bagay na meron ka. Anong sinabi ng Panginoon? Pinagkatiwalaan lamang kita ng mga bagay na ito. Kaya nararapat sa atin ay ibalik natin ito sa Panginoon. So give our tithes and offering. Dahil sa tithes and offering, lahat ng activities natin, lahat ng expenses natin sa church, dito natin kinukuha. Give our tithes and offering. Hindi magpa-function yung mga programs natin, yung mga fellowship natin, kung walang giving. Kaya, kung gusto talaga natin, kaya ang role natin is to support our church by giving faithfully sa Panginoon for our tithes and offering. Kahit pandemic, alam ko lahat tayo naapektuhan. But then again, I know the Lord is faithful and the Lord meets. Hindi lang meet. Yung iba nga, sinabi pa nga, sobra pa. So why not give back para sa Panginoon? And lastly, upang masuportahan natin, how can we support our church? Pray for our church leaders.
Ipanalangin niyo po ang pastor, ang mga leaders and workers natin in the field. Dahil sila ay mas nasa battle of spiritual battle. Dahil mas gusto ng kaaway yung mga leaders na nauhulog, leaders na nanghihina. Kaya tayo bilang mga mananampalataya, ang isa sa mga support na pwede nating gawin is to pray for our leaders. Dahil doon sila mapapalakas. Yan ang tatlong role natin as a member of the body of Christ. Number 1, must attend regular service. Ibig sabihin, wag na wag kakalimutan. Wag na wag magkakaroon ng dahilan para hindi maka-attend ng service. Bakit? Sabi din, kung gusto, may paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Sinasabi ng iba, paano pastor pag merong work? Tapos, ginagamit pa yung seek ye first the kingdom of God, and all these things will be added unto you as well. Sinasabi ng Panginoon, seek the kingdom of God. Bakit mo kailangan i-seek yung kingdom of God? Kasi yung all these things shall be added unto you nandun sa kingdom. Because He is the source of all the things na marireceive mo. Attend regular service. Must use your spiritual gifts to the church. And lastly, must support the church by actively participating sa church activities, prayer for the leaders, giving our tithes and offering to the Lord. Yung another 3 na mga role pa ng isang membro ay sa susunod na linggo po ang ating pag-aaralan. Kaya nawa ay mag-reflect tayo sa mensahe ngayong umaga. Kung meron tayong mga pagkukulang, may this message teach us at maging stepping at maging challenge sa atin upang maging maayos tayo sa ating Panginoon. Salamat po sa lahat na nakibahagi ngayong umaga. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Tayong lahat ay pumikit at manalangin. Amen. Diyos Ama, maraming salamat sa inyong salita ngayong umaga. Salamat sa katotohanan na aming narinig, Panginoon. Salamat, Panginoon, sapagkat binigyan nyo kaming pagkakataong muli na maunawaan ang mga dapat naming responsibilidad bilang isang membro ng isang pamilya ng anak ninyo. Nawa ay magampanan namin, Panginoon, ang mga role namin bilang isang membro ng pamilya. At patuloy namin magamit ito, Panginoon, sa aming buhay bilang isang Kristiyano. Sa inyo po namin binabalik ang mataas na papurit pagsamba sa tanging pangalan ni Jesus. Amen at amen. Let's sing the song of response, and habang inaawit po natin ang awiting ito, let's have some time to reflect and tayo mismo magpasakop sa ating Panginoong Diyos and isipin natin ang lahat ng ginawa ng Diyos sa ating mga buhay. Hallelujah. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, pag
paging dapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makaniika at sa'yo ay pumisan. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo. Paging dapatin mo, ikaw ay mamasdan, makaniika at sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Magari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo. Paging dapatin mo, ikaw ay mamasdan, makaniika at sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Magari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Magari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Magari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Magari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Tayo ay magsama-samang magwakas sa panalangin. Panginoon, maraming salamat sa katagumpayan ng aming gawain ngayong umaga. Salamat, Panginoon, sa inyong pagsama, sa inyong presensya, Panginoon, sa umagang ito. Salamat din, Panginoon, sa pinagtibay na salita, Panginoon, na aming narinig na kung saan ay napalakas ang aming pananampalataya at mas lalo naming naunawaan ang inyong salita, Panginoon. Gayun din, nagpapasalamat kami sa pagkakataon na kami ay makibahagi sa gawaing ito upang patuloy na mapalakas ang aming pananampalataya at patuloy na madakila ka. Maraming salamat, Panginoon, at patuloy mo kaming pagpalain, patuloy mo kaming samahan, Panginoon. Pakabanalin nawa kayong lubos mismo ng Diyos ng kapayapaan. Ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatang buo, na walang kapintasan sa pagdating ng ating Panginoong Hesus. Tapat ang sa inyong tumatawag, nagagawa rin naman ito. Ay biyayaan ng ating Panginoong Hesukristo ay sumainyo. Amen at amen. In Christ alone, I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every
Maraming salamat po sa aming food provider for the month of December, ang Tagle family. Maraming salamat po sa inyo. Naway ibalik ito sa inyo ng siksik, liglig at umapaw. Maraming salamat po sa mga families na patuloy na nagsishare ng kanilang family pictures tuwing Sunday. Huwag po tayong magsasawang mag-post ng ating picture sa ating Facebook group na CJOL Novaliches. Para po sa ating mga announcement, huwag po natin kakalimutan ipanalangin ang ating Family of the Week, ang Villanueva family sa pangunguna ni Brother Bobot, ni Sister Marie at maging sa kanilang anak na si Brother Dave. Para po sa ating mga birthday celebrants, huwag po natin silang kalimutang batiin. Sa January 4, Monday, si Aliyah Grace Cinco and si Brother Leo Bauzon. For January 6, Wednesday, si Princess Cyril Padilla and si Sofia Trance. And sa January 9, Saturday, si Brother Egay Halandoni. Advance happy birthday po sa inyo. Para po sa ating mga prayer concerns, huwag po natin kakalimutan ipanalangin ang ating mga sick ones for their continued healing. Sina Brother Val Aurelio, Sister Marie Villanueva, Brother Danny Rodriguez, Sister Edith Correa, at ang pamilyang Halandoni na si Brother Egay, Sister Deli at maging kay Brother Mickey. Para po sa ating tithes and offering, pwede na po natin itong dalhin kina Sister Lani Cabusa sa Block 8 Lot 11 Rosas Street. Or kung malayo po tayo, pwede na po nating ipadala ito through GCash at ang details po ay nasa ating mga screens. Muli po, maraming salamat po sa lahat ng nag-participate at sa mga nag-join sa ating online worship service ngayong umaga. Naway pagpalain po tayo ng Panginoon and Happy New Year po sa ating lahat.